Dito na naman tayo at ito pag-usapan lang natin ng mabilisan ito ay regarding ito sa sinabi ni Quick Melt habang ako kanina ay nasa trabaho, nagmamaneho, iniisip ko parang may wisdom dun sa sinabi ni Quick Melt at sinigundahan ito yesterday kahapon. Yeah, yesterday ni Senator Ping Ano yung tinutukoy ko? Ito pa rin yung tungkol doon sa 16 sa two-third, no? 16 ang kailangan bumoto para sa conviction ni Inday Sayad. At yun nga sa opening statement ni di ba? Ni as a presiding judge ni Quick Melt, talagang niya to, diniinan niya ito at nilinaw niya. Okay? At kahapon, si Senator Ping, sinigundahan niya ito na 16. So, definitive na yun, di ba? Na talagang, para bang inaano na yan, pinupupok na, okay, 16 talaga, kailangan 16. Okay. Pero guys, may wisdom doon. Kung natatandaan ninyo, hindi doon nagtapos yung sinabi ni Quick Melt na sabi niya, 16 ang kinakailangan. Pero, kung merong mga ritong mga hindi sang-ayon sa aking sinabing ito, malaya kayo. Isampa ninyo sa Korte Suprema ang inyong reklamo. Parang ganun, magreklamo kayo sa Korte Suprema. O di ba ga? So guys, kung naiisip nyo yung naiisip ko, nandoroon sa salita niyang yun ang wisdom. At yung pagpukpok ni Senator Ping na parang tinindigan niya para lalo pang pinagtibay, nandun rin. Yun ay sumususog dun sa sinabi ni Quick Melt na kung may reklamo kayo at hindi nyo ito gusto, pumunta kayo sa Supreme Court at ireklamo nyo. Ano ang ibig sabihin nito, guys? Kung parehas tayo ng iniisip, ha? Guys, nag-uudyok itong si Quick Melt at si Senator Ping na kasi hindi sila pwede na merong mga concerned citizens o grupo ng mga tao o mga lawyer kung may nakikinig rito na questionin. No, binigyan, nagbigay sila nagbigay ng dahilan itong sila Quick Melt at si Senator Ping para questionin sa Korte Suprema at para ang Korte Suprema ay baka sakaling umaksyon at magbigay ng kaliwanagan patungkol sa usapin ng two-third na yan. Ibig sabihin, pwedeng questionin sapagkat may usapin nga na paano itong mga wala, hindi naman sila makakaboto at mga hindi nagpa-participate. So papasok rito yung Cuenco, Avellino versus Cuenco, no, na president. So ngayon, ang tanong, pwede ba yung i-apply? Maliwanag kasi ang sinasabi ng saligang batas all. Pero may iba't iba kasi ang interpretasyon, maging yung mga nasa legal luminaries, yung sinasabi nila merong may interpretasyon na yung all members may nagsasabi yung aktibo lang. Paano yung hindi aktibo? Paano yung suspension? Suspended, di ba ga? So ito ay yung sinabing ito ni Quick Melt isang hint, no, na para ba nagsasabi na okay, magreklamo na kayo sa Supreme Court para hanggat ngayon maaga pa lang baka ito ay umabot at magbigay ng interpretasyon ang Supreme Court para sa ganon pag dumating sa botohan at ang Supreme Court ay nagkaroon ng interpretasyon, ang masusunod ay kung ano yung resolution o interpretasyon ng Supreme Court doon sa inihain ng kung sino man ang gustong maghain. Kaya kung meron ditong mga civic groups, no, at mga lawyers, baka naman tingnan ninyo ito, baka pwede nyong pag-aralan at baka pwede nyong questionin at ang gamitin ninyong argumento ay yung sinabi mismo ni presiding officer, Senator Judge
quick melt, no? Na sinabi niya na 16 talaga at sinigundahan ito ni Senator Ping. So yan na. Yan na yung hint, yan na yung pagkakataon. So nandyan na yung wisdom. Kumbaga syempre hindi nila pwedeng direkta sabihin na magsampa kayo sa Supreme Court or hindi rin pwede ang mga senador na magsampa kasi nga judges sila, pero binibigyan tayo. Nagbigay na sila ng para bang go signal. Sige na, questionin nyo na ito sa Supreme Court para hanggat maaga pa baka makialam at magbigay ang Supreme Court ng interpretasyon, sapagkat paano nila kukunin ang 2/3, di ba? Saan nila kukunin ang divisor nito kung tatlo sa mga senador ay wala na. Si Bato hindi na yan sisipot, di ba? Fugitive. Yung dalawa si Marco Tae at si Jinggoy nakakulong. Si Marco Tae automatic yan, masususpend rin yan. Tsaka si Jinggoy suspended na, di ba? So, yan yung mga legal question na pwede nang talakayin at pwedeng isampa sa Supreme Court. So ngayon, sana nananawagan ako, baka hindi pa ito pumapasok sa isip ninyo at baka ngayon sa mga lawyers dyan at sa mga iba't ibang grupo ng mga mga pro-impeachment, silipin na ninyo ito. Tingnan ninyo, baka sakali, itong aking sinasabi, baka maisipan nyo rin na ito na nga, nagbigay na ng hint, na binibigyan tayo ni Quick Melt ng pagkakataon at ni Senator Ping na questionin ito sa Supreme Court. Okay? Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, ako na mag-i-initiate para i-question yan sa Supreme Court. So sayang, pwede, malay natin at ito ay magdesisyon ng Supreme Court sapagkat ito ay usaping legal. Kailangan nila itong interpret at yun nga, dahil iba't iba ng interpretasyon, di ba? Ng iba't ibang mga legal luminaries at mga iba't ibang mga eksperto sa ating batas, hindi sila nagkakaroon ng iisang interpretasyon sa bagay na ito. Meron nagsasabing dapat ay 16, meron namang nagsasabi na mababa si 16 dahil nga sa wala na yung tatlo, di ba? So maganda itong tingnan, okay? Kaya sa lahat dyan tulad ng sinabi ko, baka naman, silipin ninyo ito, Maganda rin itong silipin. So yan ang nakita kong wisdom dun sa pagkakasalita nitong si Quick Melt, di ba ga? Kasi kung basta mo lang pakapakinggan, para bang, 16 talaga. Pero, kung iisipin mo ng mas malalim, siya nga naman pala. Di ba? Para bang yung fourth with niches, kumbaga, imbis na makasama, nakabuti pa. Bakit? Dahil sa fourth with na yan ni Quick Melt, di gumanda pa ang talakayan ngayon, dumami ang mga ebidensya, mas tumibay ang impeachment nitong kay Saya, di ba? Sabi nga all things work together for good, So, bagamat negatibo nung una, pero ang ending pala, positibo pa rin. Mas napaganda pa, di ba? Napaganda pa ngayon, okay? So, yun lang. At sa mga bobong didilis na may saya dyan, nanyo, mamaya magkita-kita tayo sa impeachment trial na naman, Maglalay ulit tayo. Kuyatan na naman to, what the heck. So, matili kayo mga bobot may saya, sapagkat ang may saya, laging high blood. Bye!